Isa sa ilalim sa inspeksyon ng Department of Energy ang mahigit 300 gasolinahan na nagpataw na ng excise tax sa kanilang produktong petrolyo. Ayon sa DOE, 268 na gasoline stations ng Petron ang nagpatupad na ng excise tax habang 32 naman sa Flying V. Ito ay sa kabila ng paalala ng Energy Department na sa kalagitnaan o katapusan pa ng Enero, dapat ipatupad ang ikalawang bahagi ng excise tax. Nais malaman ng DOE kung nasunod ba ng mga ito ang requirements gaya ng paglalagay ng tarpaulin na nag-aabiso sa mga consumers na ipinatutupad na nila ang ikalawang bugso ng buwis. Iniulat ng gabinete kay Pangulong Rodrigo Duterte ang magiging epekto ng re-enacted budget sa first quarter ng 2019 sa cabinet meeting kahapon. Mula sa Malacanang, nasa telepono si Rosalie Cos para sa detalye ng balita. Go ahead, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Flor. Pagkaantala sa pagpapatupad ng salary increase ng mga kawani ng pamahalaan, kabilang na ang mga guro, pulis at mga sundalo. Pagkabindi ng mga proyektong infrastruktura, gayon din ng mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan. Ilan lamang ito sa mga posibleng maging epekto ng re-enacted budget para sa first quarter ng 2019 na iniulat kay Pangulong Rodrigo Duterte sa cabinet meeting sa Malacanang kahapon. Gayunman, hindi naman maapektuhan ang isasagawang plebisito para sa Bangsamoro Law dahil napaglaanan na ito sa 2018 national budget. Samantala, inaprubahan na rin ng punong ehekutibo ang panukala ng Department of Health at Department of Finance na dagdagan ng excise tax sa inuming alak at tobacco products. Samantala, binigyang diin din sa cabinet meeting ang kahalagahan ng paglikha sa Department of Disaster Management at ang naging epekto ng Bagyong Usman at mga ginawang ayuda ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng kalamidad. Bukod dito, muli ring natalakay ang paggamit sa pondo ng Road Board para sa ayudang medikal, clean-up drive sa Manila Bay at assistance ng pamahalaan sa Bicol Region matapos ang pananalasa ng bagyo. Sa huling bahagi ng pagpupulong, naiulat ang average inflation rate na 3.6% sa ilalim ng Duterte administration na anang pamahalaan ay naaayon pa rin sa target na 2 to 4% inflation rate. Balik sa Flor. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos, nagulat mula sa Malacanang. Nakataas na ang Code White Alert sa lahat ng ospital sa buong Metro Manila simula kahapon hanggang sa January 10, araw ng Huwebes. Ito ay upang paghandaan ang mga mangangailangan ng tulong medikal sa mga dadalo ng taunang traslasyon sa Quiapo. Sa ilalim ng Code White Alert, nakahanda ang lahat ng doktor, nurses at iba pang medical staff para sa emergency situations. Kanselado rin ang leave ng mga ito at naka-on-call status. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, mayroong 13 medical teams ang ilalagay nila sa iba't ibang istasyon na dadaanan ng prosesyon. Binubuo ang bawat team ng mga doktor, nurse at paramedics mula sa DOH Metro Manila Hospital. Isang coastal area sa Bulacan ang binisita ng UNTV at Members Church of God International upang magsagawa ng medical, dental at legal mission kamakailan. Narito ang report ni Nestor Torres. Halos 3 oras na biyahe sa jeep mula Metro Manila bago marating ang Barangay San Pascual sa bayan ng Hagonoy, Bulacan. Isa itong coastal area na kapag high tide ay binabaha na minsan ay pinatitindi pa ng mga pag-ulan. Kaya naman maraming mga residente ang nagkakasakit ng ubo, lagnat at alipunga dahil sa paglusong sa tubig baha. At upang makapagbigay sa ating mga kababayan sa lugar na kapos sa pambili ng gamot at pagpakonsulta sa doktor, isang medical mission ang isinagawa ng Kamanggagawa Foundation Incorporated, Members Church of God International at UNTV sa lugar noong Biyernes. Totoo, napakalaking bagay ng itong medical mission na ito para sa amin. Kasi kami pong mahihirap. Yan po ang kinukunahin. Inaagapan kagad. Malaking tipid. Kisa punta kami sa doktor, wala kami pambayan. Kung walang ganito, hindi kami mati-check up dahil sa kahirapan namin. Tuntua nga ako nung mabalita kong Nico na pinapunta ka ako ng anak kong dilata eh. Tuntua nga ako at makakahingi kami. Nanggamot ko dito. Napapasalamat po ako.
Unay Panginoon Diyos, pangalawa po dito dahil mabibigyan ako ng gamot. Bukod sa medical check-up at libreng laboratory services, naka-avail din ang mga residente ng Barangay San Pascual ng libreng eye check-up at salamin sa mata, dental extraction, legal consultation at libreng gupit. Umabot sa 358 ang napaglingkuran sa medical mission. 70% ng halos ng mga panghanap buhay na mangingisda rito sa San Pascual. Oo, madalas po. Halos kasi nakababad sila sa tubig, sa dagat. Malaking tulong itong medical mission na ang dating daan ni Brother Eli Soriano at ni Kakuya Daniel Rason. Ito na ang ikalawang pagkakataon na nagsagawa ang UNTV at MCGI ng medical mission sa Barangay San Pascual. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Sinisikap ng Land Transportation Office na maisaayos ang sistema ng submission ng medical certificate para sa mga mag-a-apply at magre-renew ng driver's license. Kaugnay ito ng mga reklamong natanggap ng LTO mula sa mga motorista kaugnay ng bagong sistema. Narito ang ulat ni Joan Nano. Inabot ng sari-saring pambabatiko sa social media ang Land Transportation Office kaugnay ng pagsisimula ng online submission ng medical certificate para sa mga kukuha at nagpaparenew ng driver's license. Kahapon sinimulan ng ipatupad ng LTO ang Memorandum Circular 2018-2157 na nag-oobliga sa lahat ng LTO offices na gawing online ang pagtanggap ng mga medical certificate ng mga nagpaparenew ng lisensya, gayon din ng mga nais na kumuha ng student driver's license. Nakasaad rin sa bagong memo na kinakailangan manggaling sa accredited clinic ng LTO ang medical certificate na isusumite ng mga aplikante. Paliwanag ni LTO Regional Director Jojo Guadis, layo ng bagong patakaran na masigurong lihitimong mga doktor ang sumusuri sa mga driver at matukoy kung karapat dapat nga bang pahintulutan na makapagmaneho ang mga ito. Kasi po, ang dami pong mga instances na yung mga clinic, wala naman talagang doktor na nandoon. Either secretary lang ang nandoon or kung sino-sino lang. At may mga pre-sign na medical certificate. And then, bit ng tao to, yung medical certificate na inisyo ng medical clinic ko, no? And then, dadalhin nila. And then, based on that, may LTO will be issuing a driver's license. Relying in good faith na yun ng tao talaga ay fit to drive. Samantalang hindi pala. Sa ilalim ng bagong patakaran, isusumite o itatransmit online ng accredited na doktor ang soft copy ng medical certificate ng isang aplikante sa pamamagitan ng kanyang biometrics na nakarehistro naman sa IT system ng LTO. I-require namin ngayon na dapat lahat po ng mag-a-apply ng license ngayon or magre-renew ay dadaan po sa isang proseso na ang talagang titingin po sa kanila ay doktor. At para makasigurado po kami na talagang may doktor, hindi po kung sino-sino lang ang nasa clinic, dapat bawat transaction po ay kinakailangan ng fingerprint ng doktor through a biometrics para makikita po yung resulta ngayon sa district office. Dahil sa bagong proseso, marami sa ating mga kababayan ang naabala at nainis sa anilay mahabang pila na idinulot nito sa ilang mga klinik. Sa official Facebook page ng LTO NCR, marami ang nagalit at nagrereklamo dahil may mga ilang klinik pa ang hindi pa rin accredited ng LTO kaya't nahihirapan silang makapag-apply ng lisensya. Isa rin si Mang Crispy na taxi driver sa mga nahirapang kumuha ng medical certificate dahil hindi pa accredited ng LTO ang mga napuntahan niyang klinik. May nahirapan lang ako eh. Alam ko lang hindi na ako kumuha ngayon eh. Kasi ang layo ng paikot-ikot na ako eh. Naubos na yung pamasahe ko eh. Inamin naman ng LTO na hindi pa rin nila natatapos na maipasok sa kanilang IT system ang listahan ng lahat ng kanilang accredited clinic kaya't nagkakaproblema pa rin ng ilan. Subalit sinisikap na umano nila itong may ayos upang maayos ng tumakbo ang proseso ngayong araw. Humingi naman ng paumanhin ng LTO sa mga naabalang motorista. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Muling tiniyak na Malacanang na walang palakasan sa administrasyon pagdating sa usapin ng korupsyon. Ito ay matapos lumabas sa mga ulat na iniimbestigahan ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC ang 2 miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga sumbong ng katiwalian. Narito ang report ni Rosalie Coz.
pa rin sa posisyon ng dalawang cabinet official kahit na iniimbestigahan ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC dahil sa mga nakarating na ulat sa kanila hinggil sa katiwalian. Ayon kay PACC Commissioner Manuelito Luna, 2018 pa nila iniimbestigahan sina Labor Secretary Silvestre Bello at Technical Education and Skills Development Authority Director General Isidro La Peña. Una nang binato ng mga aligasyon si Bello na tumatanggap umano ng suhol sa isang recruitment agency at businesswoman, samantalang binatikos naman si La Peña dahil sa umano'y papel nito sa pagkakapuslit ng bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu na itinago sa magnetic lifters. Nagkaroon na nga kami ng pang-fighting sa doon Tapos sa magnetic lifters although si La Peña naman, premier naman siya ng Senate, no? Pero kami hindi pa kami ready to say so kasi hindi pa nga tapos. Subalit ayon sa palasyo, gagawa lang ng hakbang si Pangulong Duterte oras na matapos na ang investigasyon ng PACC at matanggap na nito ang rekomendasyon ng komisyon. Muli ring iginiit ng Malacanang na walang palakasan sa Pangulo kung ang usapin ay tungkol sa katiwalian. You must remember that the President's policy ever since, there are no sacred cows in this administration. You violate the law regardless of your status, whether you're a friend or ally or a political adversary or a relative or a friend or a fraternity brother, wala lahat yun. You violate the law, you are accountable. Mariin namang itinanggi ni Labor Secretary Bello ang mga paratang laban sa kanya. Wala mo na kung alam na kasi wala na involved ako. Wala pang pahayag si La Peña tungkol sa investigasyon sa kanya ng PACC. Pero una na itong inabswelto ng Senado matapos ang investigasyon sa nakalusot na shipment ng shabu. Hindi rin ito kasama sa mga sinampahan ng reklamo ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Umabot sa mahigit 40 senatorial aspirants ang hindi makakasama sa opisyal na listahan ng mga kandidato para sa 2019 elections. Samantala, lilimitahan na rin ng COMELEC ang gastos ng mga kandidato sa pangangampanya gamit ang social media. Narito ang ulat ni Aiko Miguel. Sa susunod na linggo ay magsisimula na ang election period para sa May 2019 midterm elections. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin inilalabas ng Commission on Elections ang pinalalistahan ng mga kandidato. Ayon kay COMELEC spokesperson Director James Jimenez, mahigit 40 mula sa 152 nagsumite ng kandidatura sa pagkasenador ang kanilang diniskwalipika. Sa pagsala ng poll body, pasok ang mga ito sa nuisance candidates kaya nagdesisyon ang Law Department at COMELEC and Bank na i-disqualify ang mga ito. Kabilang narito ang mga walang kakayahang magsagawa ng pangangampanya. May 7 na rin anya na voluntaryong umurong sa senatorial race. As of last week, more than 40 disqualifications were handed out. But because of differences in when these decisions were received, wala tayong isang araw para sa finality. Kasi bibilangin mo yung finality based on when the decision was actually received by the party, no? Ayon kay Jimenez, ihahabol ng COMELEC ang pinalalistahan bago simulan ang pag-iimprenta ng mga balota sa ikatlong linggo ng Enero. Samantala, bumubuo na ng panuntunan ang poll body para limitahan ang gastos ng mga kandidato sa social media. Target itong mailabas ng komisyon bago mag-umpisa ang campaign period sa February 12. Ayon kay Jimenez, kasama na sa kanilang monitoring ng campaign expenditures ang social media accounts ng mga kandidato na may mga advertisement. Nilinaw din ng COMELEC na malaya ang mga kandidato na mga kampanya pagpasok ng campaign period. Ngunit dapat pa rin itong nakaayon sa Republic Act 9006 o ang Fair Elections Act na nagtatakda ng mga panuntunan para sa malinis at patas na halalan. We will, however, make sure that whatever draft regulation that we have will respect the individual's right to free expression. Ang babantayan natin ay kung paano nagagamit yung social media sa konteksto ng gastusin. Magkano ang ginagastos ng mga kampanya para dito, para hindi siya maging paraan para magtago ng maraming pera na nagiging unfair kasi nga may spending limit tayo. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Officials in southern Germany have issued a state of emergency as heavy snowfall
was forecast before the weekend. Meteorologists said they have seen the heaviest snowfall in a decade and that there was more to come. Stephanie C. reports. Officials in southern Germany declared a state of emergency on Monday as a winter storm has deposited more than half a meter of snow in parts of southern Bavaria. The area suffered traffic chaos during the weekend, and the regional trail service suffered delays and cancellations. On Monday, roads were blocked and schools were closed. A spokesman for the district of Miesbach said residents had been warned about avalanches and snow-related dangers, for instance falling tree branches. The town of Warngau on the northern edge of the Alps was covered in almost a meter of snow, and its residents were working hard to remove it from the streets. Some were delighted to have a white layer blanketing their town, but others found it rather inconvenient. In some areas, the avalanche warning has been raised to level 4, implying that large avalanches can occur due to the weight of the snow without human intervention. Stephanie C., UNTV News and Rescue. The Golden Globes took place in Los Angeles with another host of stars from film and television honored at the ceremony. Clarence Shaughnessy reports. The Golden Globes gave Queen musical Bohemian Rhapsody its top prize on Sunday in an unexpected victory over Romance, A Star is Born, and named 1960s segregation-era road trip Green Book the best comedy or musical film. In the night of upsets, Rami Malek won Best Drama Actor for his role as late Queen frontman Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, and Glenn Close won for The Wife over presumed favorite Lady Gaga in A Star is Born. Lady Gaga, whose role in the movie was her first lead part after a successful music career, won Best Original Song for Shallow. British actors Olivia Colman, The Favourite, and Christian Bale, Vice, took home the lead comedy movie acting awards. Mexico's Alfonso Cuarón won the Golden Globes for Best Director, and as expected, his lovingly shot semi-autobiographical movie, Roma, was named Best Foreign Language Movie. The Golden Globes, organized by Hollywood Foreign Press Association, are the first major show business awards in the countdown to the Oscars in February. Vice, a scathing political comedy about the rise to power of former U.S. Vice President Dick Cheney, went into Sunday's ceremony with a leading 6 nominations. But the film has proved divisive among audiences and critics and went home with just 1 for actor Bale. I like that. In television, the big winners were Cold War spy thriller The Americans, the new comedy The Kominsky Method, and limited series The Assassination of Gianni Versace. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, USA. Nagsagawa ng mass bloodletting activity ang Kamanggagawa Foundation Incorporated Members Church of God International at UNTV sa Northern Samar. Pangunahing benepisyaryo ang mga biktima ng kalamidad at dengue outbreak sa probinsya. Narito ang ulat ni Archel Egano. Bago ang pananalasa ng Bagyong Usman sa Northern Samar noong nakaraang linggo, kung saan nasa 4 na po ang nasugatan at 8 ang nasawi, nagdeklara ng dengue outbreak sa bayan ng Katarman sa probinsya. Ayon sa datos ng Northern Samar Provincial Health Office, umabot sa 1,034 ang bilang ng mga nagka-dengue sa lalawigan noong 2018. Doble ito kumpara sa 527 na kaso noong 2017. Kaya naman ayon sa Red Cross Northern Samar Chapter, mas maraming supply ng dugo ang kailangan ng lalawigan. Kasi nagka-dengue outbreak tayo dito sa Katarman, so kailangan talaga natin ng stocks ng dugo para makatulong tayo. Kaya't upang makatugon sa pangangailangan ng dagdag na supply ng dugo sa probinsya para sa mga nasugatan sa Bagyong Usman at iba pang may karamdaman, isang bloodletting activity ang isinagawa ng Members Church of God International at UNTV sa Katarman Northern Samar kahapon. Nasa 30 volunteer mula sa MCGI Katarman na participants ang nakapasa sa screening upang maging donor. Kasama na rito ang mag-asawang Maureen at Henry Opeñano na magkasabay na nagpakuha ng dugo.
Dati ako lang kasi dati kinakabahan siya, ayaw niya. Pero ako, parang pinilit ko siyang magpakuha ng dugo para makababahagi sa ibang tao na nangangailangan ng dugo. Kasi masarap yung nakakatulong. Nakakabahagi kasi ni Kuya at ni Bad Eli. Nakabahagi sa pag-donate ng dugo para sa iba naman. Sa una kinabahan, pero nung tinutusok na okay naman. Masarap sa pakiramdam dahil makakabahagi sa ibang tao na makatulong. Salamat sa Diyos. Ayon naman kay Leo Pulga na mahigit 8 taon ng blood donor, nahikayat siyang maging blood donor dahil sa advokasya ni Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Gaya ng sinasabi ni kapatid na Eli na makagawa ng kahit maliit na paraan na mabuti para sa kapwa-tao. At siyempre, naintindihan din natin na yung pagbibigay pala ng dugo ay mayroong mabuting na idudulot sa sarili, sa ating katawan. Nananawagan naman ang Red Cross sa mga Nortehanon, lalo na sa mga kabataan, na makiisa at makabahagi sa mabuting layunin na makasagip ng buhay. I-encourage ko talaga yung mga youth na mag-donate po talaga ng dugo. Pag-donate po ng dugo, nakakatulong po siya sa replacement or replenishment ng dugo ng tao. Yung dugo po kasi natin is 120 days lang siya sa ating katawan, namamatay din siya. So imbes na mamatay, makakatulong patay. Archie Ligano, UNTV News and Rescue, Katarman, Northern Samar. Matapos ang kalunos-lunos na karanasan ng ating mga kababayan na Bicolano, sa pananalasan ng Bagyong Usman, pilit sila ngayong bumabangon. Partikular ang barangay Patitinan, Sangay, Camarines Norte. At mula sa Camarines Sur, may report si Alan Manansala live. Go ahead, Alan. Flor Marhay na udto, 10 araw na ang nakalipas mula nang magkaroon ng landslide dito sa may Sitio Garang, Barangay Patitinan, Camarines Sur. Kung dati-rati madadaanan o hindi madaraanan ang mga sasakyan ng ilang kalsada, ngayon possible na ito para sa mga light vehicles. At mula sa itaas na bahagi, floor ng bundok, hanggang sa ibaba, makikita ang malaking pinsalang idinulot ng Bagyong Osman sa mga taga-barangay o taga-Sitio Garang. Pero ayon kay Barangay Captain Zaida Baron, kung siya ang tatanungin, sana'y isang bangungot na lamang umano ang nangyari. Aniya, hanggang ngayon sariwa pa sa kanyang mga alaala ang malagim na sinapit ng kanyang nasasakupan. Very tragic yung death ng mga tao. Tsaka sa buhay ko, I witnessed only one death na pinupuntahan. Pero ito, pinalinisin mo yung 15 bodies. Nakakapangilabot. For 3 nights hindi ako makatulog. Andoon sa aking paningin ang kadaver ng mga tao ngayon. Floor, pilit pa rin umano silang bumabangon sa mga pangyayari bilang ina ng barangay. Dagdag din sa alalahanin ni Baron ang paubos nilang relief goods para sa mga apektadong residente. Aniya, ang relief packs na natitira sa kanilang barangay sasapat na lamang umano hanggang bukas. Kain, kahit bigas ibigay sa amin at ang gulay o kaya ano pa man, something could be augmented basta't mayroon silang bigas because they could hardly work. Hindi pa maalis-alis. This is the 10th day mula nung 29 nangyari to the present. It's the 10th day na ngayon. Parang ano pa sila, yung ganun. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Sangay, sa kabila ng maraming mga LGUs at NGOs na tumutulong sa kanilang lugar, hindi pa rin ito makasasapat para matustusan ang pangangailangan ng 19 na barangay na apektado ng Bagyong Osman. Kung kaya't nananawagan ang bayan ng Sangay, Camarines Sur sa mga nais na magbigay ng tulong sa kanilang lugar. So kaya hindi lang po sa national government, baka po may mga NGOs, may mga gustong tumulong para matulungan ang LGU. Floor, sa ngayon may mahigit 130 pamilya pang mga evacuee ang nasa covered court ng Sangay, Camarines Sur bilang kanilang pansamantalang tirahan. Para sa mga magbibigay ng donasyon,
Para sa mga bigas at pagkain, maaaring makipag-ugnayan ay kay Binibining Sheila Baroga, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Sangay Camarines Sur sa telepono bilang 0998-865-4557. Samantala, umuwi na sa kanilang mga lugar ang mga rescue team na naging katulong sa isinasagawang retrieval operation sa Sitio Garang. Tuloy din ang ginagawang clearing operation sa lugar gamit ang backhoe para muling madaanan ng maayos ang mga kalsada na natabunan ng putik at mga bato. Floor, habang pinag-aaralan naman ngayon ng lokal na pamahalaan ng Sangay ang housing project para sa mga pamilyang naging biktima ng nasabing insidente. Yan muna ang latest mula dito sa Camarines Sur. Floor, marhay na udto. Maraming salamat sa iyo, Alan Manansala. Nagulat na live mula sa Camarines Sur. Samantala, patuloy na nakatatanggap ng tulong ang mga biktima ng Bagyong Ompong sa Barangay Ukab, Itogon, Benguet. Mula sa Bagyo may report si Grace Doctolero live. Naimbangal daw, Grace. Tididigra, ang lalo dagyan apektaran ti Typhoon Ompong. Tuloy tatati panangted ti agsasabaling ahensya ti gobyerno kadagiti na apektaran ti Didigra, ag lalo dagyan apektaran ti Typhoon Ompong. Kuna ni Kato Baltaw ti Pangulo ti Philippine Cordillera Association o BIBAC nga umabot ti 302 nga pamilya ti naikan ti 12 nga kilo nga bagas. Nga ang nanaad ijay Kiangan Village, Barangay Ukab, Itogon, Benguet, Sitio, nga asidag ijay Ground Zero nga nakapasamakan iti 60 nga katao tinatay, gapot ti panagrigaay ti dagati na duprak nga Typhoon Ompong idi napalapas nga 3 nga bulan. Ginawa po namin, inorganize po namin yung fundraising para sa mga nasawi sa ito. Ang nilabas po namin na yung kabans is a 152 kabans po. Tapos dinivide po namin yung 20 kilos sa family. Dakal ti panagyaman dagiti agin indeg ijay nga lugar ta adalata na saya at ti panagpuspuso data malagip da pay isuda ti nalabas nga rigat dan manipod na pasardeng ti panagminas da. Pakaibilangan nga naikan kadya anak ni Presidente ti Federasyon dagiti minero nga ni Edwin Habawel. Basit man ngam dakkel nga tulong para kanya dati naawat da nga bagas. Presidente ta nasa nga lugar ket jay livelihood program ti gobyerno tapno uray kaskasatno ket adda pagbirukan da para ti pamilya ken para kadagiti agis eskwela nga anak da. Tatta or orayon dagiti agnanaed ijay lugar jay kunada nga minahang bayan nga mangrugi tatta abulan. Day tatidamag dito'y Baguio City ag sublikan niya ang Frima. Agyamanak, Grace Doctolero naguulat mula sa Baguio City. At yan ang ating mga balitang from. Di ako si Frima Salonga Gloria. Magandang tanghali. Kompleto na ang top 4 wish coveries ng Camp Rani Raimundo na pasok sa semifinals ng Wish Covery Season 2, The Singer and the Song. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Nakapili na si wishcoverer composer Rani Raimundo ng 2 wish coveries na bubuo sa kanyang top 4 para sa semifinals ng Wish Covery Season 2, The Singer and the Song. Ito ay matapos ang one-on-one showdown ng 2 grupo kagabi. Enjoy sa performance at bigay todo sa pag-indak sina Ariela Mi Apalis at Jemmy Picarda. Alam ko may gusto ka sa'kin, halata sa iyong mga tingin. Wag mo lang akong istabing, kakaiba ang aking kalapitin. Sige ka, wag ka nang humanap ng aliw. Latest composition naman ni Rani ang binigyang buhay ni na Abigail Erpelo at Janelle Kaalim. Look into your eyes, I get a glimpse of paradise. I'd be such a fool not to realize you're the one for me, my
sky turned to happy blue. Ever since I fell in love with you. Hindi maiwasang maging emosyonal ni Rani nang kinakailangan ng pumili. I know how it feels. I wish lahat kayong magkasama. Kaya, my way. Sina Jemmy at Janelle ang aabante sa semifinals. Paparamdam namin sa Pilipino na ang OPM hindi lang po for ballad. Ang OPM pwede po natin niyang i-upgrade. I'm just a singer in school. Never po ako nakisali sa mga competitions outside kasi may doubts po ako sa sarili ko. And yet, ito po ako ngayon, kasama po sa top 4. Masaya naman si Rani sa kanyang choice of artists. Pero I'm certain with one thing, I have the most unique and different set of artists. Makakasama rin na Jemmy at Janelle si Rando Manalus at Lorraine de Guzman sa Camp Rani sa semifinals. Mamayang gabi ay makukumpleto naman ang top 4 Wishcoveries ng Camp Junji Marcelo. Leslie Longboan, UNTV News and Rescue, Philippines.